So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. At ito na nga ho guys, umabot na tayo dito sa pinakapuntong nagkakaroon na ng garapalan. Na imbis ho sagutin at bigyang linaw ni Paulo Duterte itong pinupukol na issue sa kanya na 51 billion na 99% sure naman ni Zaldico na na-allocate na budget sa kanya, imbis na bigyan niya ng linaw para ho magkaroon ng kaklaruhan sa utak at isip ng mga mamamayang Pilipino, abay ang ginawa, nagbanta pa. Yan tayo eh. Nagbanta pa guys itong si Paulo Duterte. Ang sabi niya, to all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Nako. Kasi guys, yung pinaka-biggest pasabog ngayon, bombshell, is yung 51 billion na ni-reveal doon ng isa sa pinaka-powerful appropriation committee chair of the Congress, which is itong si Zaldico, kasi siya yung nagja-justify at nag-emanate ng budget. Imbis guys, na pagtuunan to ng pansin, abay, nagbanta pa. This is very historic, 'di ba, sa Philippine congressman na literally if this was true and hindi naman natin nakita kung saan ginamit ang 51 billion. Kasi guys, there's nothing wrong. Sige, sabi na lang natin na meron siyang budget na 51 billion. Okay, sige. Ilagay natin sa sa hapagkainan yung 51 billion na 'yan. Kung meron man hong 51 billion, ang tanong dito, saan napunta? Pero kung ginustify naman kung bibigyang linaw ni Paulo Duterte na kung saan ginamit, kung saan na-allocate, 'di ba? Kung literal na pagpunta mo ng Davao, ala imperialistic Manila na din siya, 'di ba? Yung parang nakikipagsabayan na sa Manila yung galawan ng Davao, abay, huwag na tayong magtanong kung saan napunta ang budget kasi kitang-kita naman kung hindi na binabaha, 'di ba? Hindi na mahirap yung tao sa Davao, hindi na nagkakaroon ng mga blackouts. Talagang huwag niyo nang tanungin kung saan napunta yung budget kung kitang-kita niyo naman na grabe yung improvement ng Davao sa mga infrastructure, 'di ba? Kung nakikita niyo naman na ganun, aba hindi na dapat natin tong tanungin. Pero kung wala naman, abay Paulo, magsalita ka naman para magkaroon ng linaw, 'di ba, sa mamamayang Pilipino. Kasi guys, ito yung nakakalungkot dito. Nagkaroon siya ng napakalaking budget nung huling 3 taon ng kanyang ama. Yung huling 3 taon ng kanyang ama, it is pandemic. Doon lang ako nalulungkot sa part na yun kasi in-announce ng gobyerno na kailangan nating mangutang dahil wala tayong pera para sa vaccine, para sa pasilidad sa mga hospital, 'di ba? Kailangan nating mangutang. Pero habang walang pondo ang taong bayan, may isang anak na inuulanan ng limpak-limpak na salapi. Paano nangyari 'yun? 'Di ba? Wala palang pera ang gobyerno, pero bakit ang laki ng naging budget ni Paulo Duterte nung huling 3 taon ng kanyang ama? Yun yung nakakapagtaka dito. Bakit tahimik ngayon ang COA? Hindi nyo binibigay yung pagiging transparent? COA, trabaho nyo yan. Bakit hindi na lang maging transparent lahat sa budgeting and auditing, okay. Narinig nyo yung jokes ni Digong. Kasi ito yung jokes ni Digong, guys. Biruin mo, presidente nagbiro, 'di ba? Talagang matatakot kayo. Ito yung naging joke ni former President Digong. Apotang ina yung kuha na yan. Litse. Kasi yung kuha, every time may mali talaga. Ano ba itong kuha na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-kuha, lagay natin, torture natin dito. Sige kasi, sino ba gusto mo kulong ng Pero yung pahirapan,
Ang ayaw ko yung pahirapan. Okay. Diyan kayo natakot. Ay, sino nga naman ang hindi matatakot, guys? Hindi magkakaroon ng threat sa kanilang buhay kasi napaka-dark, 'di ba? Ng joke ng presidente. Tapos tanga din tong mga taong to, tuwang-tuwa pa, 'di ba? Yung mga nanonood. Talaga nga namang sinong hindi matatakot diyan? Digong na mismo yung nagbanta. So, siguro that is one of the reason kung bakit hindi talaga literal na nagiging transparent itong COA. 'Di ba? Merong takutan ata na nangyayari. Anyway, nasingit ko lang 'yan kasi 'di ba hindi kasi fully yung binibigay sa atin na, ng COA. Hindi malinaw basta may ganito lang, 'di ba? May pork barrel lang ng ganito. Abay, nakakapagtaka naman. 'Di ba? Kasi kinonfirm din naman ni Zaldico na pumunta siya sa DPWH, tinanong niya na kung ganito ba, tama ba to? Abay, umuo naman yung DPWH at sinabi na totoo yan. So, ang kailangan niya na lang dito is yung record. Nagbe-breakdown na ho ng record as of the moment. Itong si Appropriation Committee Chair ng Congress, si Zaldico. 'Di ba? Kasi guys, ang lala. 'Di ba first district lang ng Davao. First district lang ho sa Davao. May 51 billion. Samantalang yung buong Manila, ang naging allocation budget nila is 22 billion. Yung buong Quezon City, 33.5 billion. Tapos dito sa Davao, first district lang ho, guys. First district lamang ho ng Davao, meron hong 51 billion. Abay, may plano ka bang magpresidente? Ha? Kasi yung ganyang budget, pwede na yung magamit for the presidency eh. 'Di ba? Nakakapagtaka kasi during pandemic, bagsak na bagsak ang ekonomiya natin nun eh. 'Di ba? Tapos ngayon, malalaman natin mayroon palang isang anak na inuulan ng pera. Nakakalungkot. Pero okay lang kung totoo man ho ito, tapos nagpaliwanag itong si Paulo kung saan niya ginamit, saan inallocate, 'di ba? Nakikita naman na talagang may infra. Ay, abay, wag na tayong mag-question dyan. Pero, yung 51 billion, that's too much din kasi. Ang laki ng 51 billion. But, kapag lalagyan na nila ng breakdown, kung itong budget na to napunta dito, di ba, ito, napunta dito, then, masasabi ko na, okay, wala na tayong dapat iingay. Basta magbigay lang sa amin ng linaw. Wala namang masama, di ba, kasi taxpayer kami. Nagbabayad kami ng buwis. 'Di ba? Lahat ng mamamayang Pilipino, guys, nagbabayad ng buwis. Oh, baka naman yung tinutukoy ng iba dito, yung income tax. Hindi. Kapag bumili ka pa lang ng sardinas, bumili ka ng chicheria, bumili ka sa tindahan, nagbabayad ka na niya ng buwis. Doon yun, no? Nagigets nyo, lahat tayo, taxpayer tayo. Pero siguro yung sinasabi ng iba, hindi naman ako nagbabayad ng buwis. Income tax ata yung tinutukoy nyo. Lahat tayo, guys, nagbabayad ng buwis. Ano? Kaya, sa inyo, sana naman, magbigay ng linaw. Kasi yan lang naman yung gusto namin, maging transparent. Kasi nakakalungkot naman, pera ng taong bayan yan, di ba? Tapos, pera ng taong bayan kung nakuha yung pondo sa national budget. So, pera ng taong bayan yan, tapos, di ba, ganyan-ganyan lang. Hirap na hirap ang bansang Pilipinas. Tapos, merong isang tao na inuulan ng pera. Kaya nga hindi na din ako nagtaka dito, guys, kung nakita ko tong balitang to. Kung si Sarah nga, 125 million within 11 days. 'Di ba? Tapos ginamit sa tree planting. Nakakaloka. Within 11 days. 125 million within 11 days. Talaga lang, ha? Ay, nako, Pilipinas. Kaya ngayon, ano na yung bardagulan ng Duterte at Marcos? Talagang, ito na, nagkakaalaman na. Kasi yung gobyernong inaakala nating malinis, 'di ba? Yung last admin na inaakala nating malinis, abay,
meron palang tinatagong hindi natin nalalaman. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagpapalik ulit para sa ating panibagong video.